I think the mic goes to Attorney Trixie. Okay, yeah. Actually, tinitesting ko online yung reactions ng mga tao. So, na-arresto na siya. Pero na-arrest siya because he didn't show up sa sa preliminary investigation niya. So, meron din siyang kakulangan dito. Of course, hindi siya represented by counsel before, kaya hindi siya pumupunta dun sa hearings. And ano yung nangyari? Nag-perform siya ng ama namin in drag. Okay? Meron siyang komentaryo sa expression, sa religious expression, sa religion na ito, which is actually covered by free speech. Unfortunately, yung ating criminal laws were crafted in 1935. So, hindi siya nagpo-progress. In other words, hindi yan na-review very regularly. So, under Article 201, papasok siya under obscene publications. Palakin yun, in this day and age. Obscene publications yung yan. Kasi, which offends a religion. So, nakasuhan siya ng Hijos de Nazareno for exactly that, violation ng Article 201 of the Revised Penal Code. Ngayon, ang posibleng mangyari dito ay maging test case siya to see kung nararapat pa ba itong provision ng ating Revised Penal Code sa panahon ngayon, lalo-lalo na sa konteksto ng kalayaan natin magsalita at magpahayag. So, wala akong pinapanigan dito kasi para sa akin, interesting yung development ng ating religious belief kasi predominantly Catholic pa rin. At saka nakikita natin na even yung understanding ng ating religious faith, minsan medyo medyo, how do you call this, also needs development. Kumbaga, also needs some level of more discussion. Kumbaga, for the artist community, we must watch this closely. Andiyan ba si Ideo? Exactly. Because in your case, madali dahil yung paglalagay, it was context yung sa iyo Kumbaga, these objects exist in everyday life, but putting them together in one place caused a reaction. Ang tanong, valid ba yung batas? Kasi it does not tell us what we can or cannot do, but punishes the effect. So yan ang madadala sa ating pinakamataas na hukuman. Na tama pa ba ito? There are laws that punish an effect. Halimbawa, reckless imprudence. Hindi natin alam. Ang alam lang natin, negligence yan. Pero there's no formula for what act you can do or cannot do. But it punishes the resulting effect like injury, physical injuries, homicide, may damage to property, and so on. Ito ay isang bahagi nun. Pinapunish natin yung effect, may na-offend. Pero wala tayong formula of what you can or cannot do, what you can or cannot say. So, aakyat ito sa hukuman. Makikita natin, ako, para sa akin, mahirap lagyan natin ng formula yung freedom of speech. Kasi tignan niyo yung nangyayari sa libel. Ganon din ang libel, di ba? Yung punish the effect. Lumaganap, ruined reputation. Pero nakikita niyo may damage. Ano ang damage pag may na-offend na religion? So, kailangan, pa natin, di ba? Kailangan i-discuss pa at kailangan tumaan ito sa hukuman. Now, what will affect the Supreme Court? Ilan ang Katoliko dyan? Ilan ang Katoliko sarado dyan? Ilan ang nakakaintindi sa sining? Ilan ang nakakaintindi o nakaka-appreciate ng bagong expressions katulad ng drag? Ito ba ay kinoconsider natin na artistic expression? Some argue that it is. Ako, I would argue it is. Bago pero hindi man natin naiintindihan pa, pero pinoprotektahan natin yung karapatan na magpahayag ng kanilang saloobin. At ito yung paraan ng kanilang saloobin. Gayon pa man, hindi rin natin ma-dismiss yung nararamdaman ng mga Katoliko. So, for me, nasa threshold tayo. May pagbabagong mangyayari dito. Or posible ring wala. Yun yung risk
may risk na. Bantayan natin, ang importante sa ngayon na dapat ginagawa, dapat pinag-uusapan. Kasi otherwise, yung view ng majority na hindi naiintindihan yung aspeto na ito o yung anggulo ng free speech ay will continue in their belief. So, okay nga yung si Medeo nun, maganda yung natulak niya napilitan may i-discuss. Kasi sa CCTV display yung work niya. So, naging discussion ngayon. Pwede ba ito sa isang publicly funded institution? At para sa akin, bakit hindi? Representante kayo ng taong bayan, at kung ito na po ang expression ng taong bayan, kung itinutulak na natin yung awareness ng expressions natin at saka yung limits ng ating expressions, what better place than an institution funded by the public? Kasi for public good din yan. Yung nagbubukas tayo ng ating isipan, marami sa atin kasi kulang pa yung kalawakan ng isipan na pag-iiwanan din tayo. Kaya hindi natin na i-discuss yung ibang mga pagbabago, yung social changes na nangyayari. Hindi tayo makahabol and it ends up confusing us. So ano nangyayari? Nagkakaroon ng extremist views. And it's very dangerous for us. So, more discussion, at ito yung challenge to the artist community. Discuss. Minsan, you will get a lot of hate. But that's what happens when you introduce something new, di ba? And that's why you're artists. Kayo yung sundalo at the forefront of social change. Kayo yung nauuna kahit sa rebellion, nauuna yung artist. Sila yung unang nagiging aware na, teka, may mali dito. So push. So we might not win this, but we will certainly start opening minds. At doon ang uumpisa yung pagbabago. So yun yung, that's our take on it. I don't really like to take sides kasi nagiging extremist yung mga views yan. Gusto ko dito, diskurso. Para we understand both sides. Pero a discourse that is dispassionate would be better for the public.